after po yung SONA kahapon ni Pangulo, tungkol po dun sa missing sa Bumeros, sa banggit po niya, may bago po ba tayong gagawin or mas pailing-tingin pa? Malalaman nyo very soon. Meron kaming bagong testigo na lalabas. Sir, how important ito pong bagong testigo? Napakahalaga. It bolsters the credibility of Totoy. Sir, medyo konting clue. Gaano po kabigat yung mga sasabihin? Ano yan kasi may naging problema dati ang investigators to identify somebody. Yung somebody na ina-identify, ito yun. So sir, maaaring isa din siya sa mga medyo may kinalaman talaga doon sa pagkawala? Hindi lang yun, tsaka hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip kasama nito. Sir, bagong pangalan ba itong nireveal niya? Or... Medyo bago. Hindi pa namalabas sa inyo. Hindi pa namalabas sa media. Sir, civilian po ba ito? Civilian. Yeah. So, abangan lang kasi nga nilalapat pa namin lahat Nagkaroon kami ng konting aberya. Kaya nga sinabi ko noon, makikiusap ako kay General Torre na i-relieve yung isang service commander. At nangyari naman. Kaya ngayon malinaw na naman ang aming landas patungo sa paglutas nitong problema ito. Sir, bakit po pinarelieve yung isang service commander? Parang hindi angkop ang kanyang kilos sa magandang pag-resolve ng kaso. Hindi, parang lang, ayoko kasi nag-aalangan ako sa tao. Ito kasi very important witness to. Sir, siya po ba ay kasama? Ito pong pinarelieve dun sa 12 pulis na iniimbestigahan? Hindi. So, hindi naman po sinasabi na may kinalaman talaga siya. Medyo alam lang. Hindi naman. Pero meron siyang kinilos na hindi ko gusto. Alam nyo, napakahalaga ng ganitong tiwala sa prosesong to. Tiwala ang pinakamahalagang rito, magkaroon. Kasi pag wala kang tiwala, paano magsasalita ang mga tao kung hindi buo ang tiwala. So yun lang ang aking sinigurado. So ano po pinag-usapan niyo po ni General Torre? Yun nga, nagpasalamat ako. Salamat. Sir, meron na rin din pong recommendation to charge from the NAPOLCON. Ito nga rin sa mga police. Hindi ko pa alam. I have to talk to the Viseo, Ralph Calinisan. But I will talk to him. I will talk to Attorney Calinisan so we can compare notes on the direction of the investigation. Sir, may update na po ba kung kailan mag-resume yung search and operations po sa Taal? Ngayon na siguro. It must be going on already. Amigo? Yung Taal operations? Yes sir, ongoing. Ongoing na. So Resume na. may nakuha daw ulit kahapon? Hindi ako sigurado. Wala pa akong update. Mas mauna pa kayo. Hindi pa. But sir, no update yet dun sa mga boto na nakuha? Wala pa. We'll get there. Basta ito, sinisigurado lang namin yung ng kaso, yung continuity ng case, tsaka yung tibay na ebidensya. And we're there already. We're almost there. So hindi ba parang medyo natagalan yung Alam mo yung weather, hindi natin makokontrol may mga bagay na hindi natin makontrol, pero tuloy-tuloy na to. Lahat ng tsaka ang DNA, matagal yan, mahabang proseso yan. Walang instant sa DNA. Ang Argentina, inabot na isang dekada nga yung para makuha nila lahat ng DNA Pero makukuha pa rin yan. Proseso yan, lagi ko sinasabi sa inyo. Sir, balikan ko lang, yung testigo po ba, member siya ng Alpha or... Hindi. Basta mahalagang testigo. Maraming nalalaman lang. Maraming nalalaman. Sir, si Presidente po Totoong testigo to sa lahat. Totoong testigo. Sir, si Presidente po kahapon, nakapag-usap po ba kayo pagkatapos? Hindi pa. Pero this week mag-uusap kami. At saka sasama ako sa India. Pupunta kami ng India, sasama ako para mag-usap. Kami sobrang na-inspire dun sa kanyang mensahe na talagang mananagot ang mga dapat managot. At kami nabuhayan at walang takot naming iimbestigahan itong kaso ng missing sa Bumeros. At thank you Mr. President for your all-out support for all agencies involved in the investigation of the Sabong case. Napatawag namin kayo kasi I was informed by our Inspection, Monitoring and Investigation Service. With me is Director Edman Pares. I think he has something very, very important to say to all of you.
which I think siya pa lang ang nakakaalam. I would like to turn over the floor to Director Edman Pares. Sir? Thank you, sir. Thank you, sir. Again, good afternoon, everyone. So, on the part of the Investigation, Monitoring, and Investigation Service, yung opisina po namin ang natalaga na mag-conduct ho ng investigation specifically po to determine whether or not there is probable cause dun ho sa complaint na final sa atin. If you can recall, these complainants, actually 18 sila ho na pumunta dito. Kasali na po dito si alias Totoy. They filed formally sa atin ng kanilang complaint affidavit. And on the basis of those complaint affidavits and other documents they submitted to us, we are ready now to formally charge the 12 respondents composed of 3 police commission officers and 9 non-commissioned officers specifically for grave offenses of grave misconduct, irregularities in the performance of duties, including, of course, conduct and becoming of a police officer. So on the basis of our investigation, we determined that there are probable cause to file administrative complaints against these 12 police officers who are respondents in this case. Would there be questions? Would there be questions from our friends from the media? Sir, ay ma'am. Hello? Hello, sir? Ngayong may probable cause na nakita ho tayo para mag-file ng administrative case laban dito sa 12 officers na to, ano na po yung susunod na mangyayari na proceedings dito sa mga police officer po nito? At sila ho ba ay suspended muna as police officers? Ano ho ba yung mga penalty na initial na ipapataw po sa kanila? Baka siguro doon na natin lagay para gumitala tayo dito. So after the case has been filed, actually I just di ko pa nga nababasa yung i-file ni Director Pares. After niya i-file to, papasagutin yung mga respondent policemen. They will be given time to file their answers. After which magkakaroon ng hearings dito. Kung kinakailangan, mag-file sila ng kanilang proper pleadings or position papers. After which, aakyat dito sa Commission and Bank. Ito yung eksaktong kwarto kung saan hahatulan, kung sakasakali, ang itong mga involved sa missing Sabongeros case. Itong mismong kwartong ito. If they are under preventive suspension, that is a remedy that is available to the National Police Commission if they feel that there's danger to life and limb against those respondents and the evidence merits it. So we will check after we get a copy of the formal charge from Director Pares. Right now, ano ang status nitong mga police nito? Are they under anong tawag doon? Yung restrictive custody ng PNP or ano po yung sitwasyon nila ngayon? That question is best answered by the Philippine National Police, by Chief PNP Torre. We are giving him much elbow room to do what he needs to do with his policemen. Now that na may kaso, remedies can be, or orders can be issued out, pero as of now, General Torre can do whatever he needs to do. Val Gonzales po, DCRH. Kay Yusek Pares. Sir, ano ho yung pinaka mabigat na batayan sa sinasabi po ninyong mayroong sapat na ebidensya para sila'y masampahan ng kaso? Salamat po. Ang pinakauna ho namin na batayan, ebidensya namin, we considered in determining whether or not there is probable cause, primarily po yung affidavit na po na binigay ni alias Totoy sa atin, ni Mr. Jolie Padidongan. And mayroon din ho kaming other documents which we will be attaching in our formal complaint para masagot din nila at makonsider ng ating mga hearing officers at ng ating National and NAPOLCOM and Bank. Ano po in particular yung nasa affidavit ni Padidongan
na siyang nakikita ninyong matibay na ebidensya para sila ho ay masampahan ng kaso? Ang tinitingnan ho namin doon sa kanyang affidavit, there were statements na there was in fact actually in some ways there have been a participation on his part pagdating ho doon sa mga allegations na naging basihan natin sa pag-file nitong formal charge. I don't know kung saklaw ho ninyo yung iba pang mga involved dun sa kaso, pero dun ho kasi sa affidavit ni Patidongan, meron ho siyang isang particular na binabanggit din na tao na hindi naman ho officers ng PNP. On the part of NAPOLCOM, mailalagay o masasabi din ho ba ninyo na may sapat ding batayan dun sa inaakusahan niyang iba pa outside of PNP? Ongoing pa po yung investigation as far as other personalities are concerned. Of course, we need to emphasize that we're focusing on policemen here, active policemen here. Pero natataon dahil sa ito'y tagni-tagni, may iba pang partisipasyon na iba pang mga tao dito, nakahagip ang ibang personalidad. But we are really focusing on active policemen here. Doon po tayo may jurisdiction. We are deferring to the Department of Justice for criminal cases and for other personalities who are non-uniformed personnel. Pero yun nga, nahahagip namin yung ibang mga pangalan at we are coordinating directly with the DOJ, particularly the Secretary of Justice, Secretary Boying Remulla, to give information. We are actually sharing information here. Uulitin ko, walang contest po sa lahat po ng ahensya de gobyerno. Lahat po ng ahensya de gobyerno ay nagtutulungan para masolve na po natin itong sabong case na ito. Last na lang on my part, PCO, sir. May binanggit ho kayo during your first conference relative to this case na tatapusin ninyo ang kaso sa loob ng 2 buwan, kung di ako nagkakamali sa aking pagkakatanda. Kailan ho magsisimula yung 2 buwan? Dapat talaga may kalendaryo tayo eh. It's the start of the 60-day period is upon the filing of alias Totoy. Patawad, meron tayong 1 linggong nalagas gawa nung bagyo. Pero bottom line, 60 days pa rin ito. May konting lagpas ng konti dahil nabawasan tayo ng araw. But 2 months is 2 months. And we made that promise to the Filipino people. We will deliver on that promise to the Filipino people. Salamat po, sir. Ginagawa ng NAPOLCOM o kung ano yung nasa mandato ng NAPOLCOM. Kapag po ba ang isang pulis ay nasampahan ng kaso, dapat po ba siya munang alisin o pansamantala sa serbisyo o suspended o kailangan tapusin muna yung nakasampa sa kanyang kaso bago siya? Under the rules, we can order the preventive suspension of policemen involved. So let us wait first. I don't want to preempt whatever action the NAPOLCOM will take. But that is an option that the NAPOLCOM can consider. Siguro yung tanong mo kung ipa-file, I think I was informed by Director Pares that he'll file his formal charge today. Baka siguro after neto, samahan nyo na lang si Director Pares kung saan man niya ipa-file yung formal charge na to. Obviously, it's still in this building, but it will be in the legal service, just a few floors down. Kasi previously, ang sabi niyo po may mga malalaking tao, 2 grupo na sumubok na ayusin po itong kasong ito. So is this a clear statement na talagang hindi po talaga kakayanin na maareglo? Uulitin ho natin, sa mga nagbabalak na aregluhin kami, huwag nyo na kong subukan. Hindi po kami nababayaran at hindi po kami takot sa inyo. Gagawin ho namin ang trabaho namin. So yung sa mga nagsubok, yung 2 grupong nagsubok, next time na lang po kayo. Wala pong puwang ang areglo sa kasong ito. Hindi po mangyayaring naareglo ang inyong National Police Commission. Managinip na lang po kayo. Prior po sa State of the Nation ni Pangulo, were you able to talk to him about this? Na-reach yun na po? Kasi doon po sa tono ng SONA, same po nung sinasabi nyo na may malalaking tao, mapera, yun po yung pagkakasabi ng Presidente.
Were you able to talk to him? I'd rather not comment. Very clear ang instruction ng Presidente noon pa when I stepped in the National Police Commission. First is the morale and welfare of all policemen. And second is to clean up the ranks of the PNP. So that is the marching order, very clear marching order. Di na tayo kailangan laging kuhitin na Presidente na gawin mo trabaho mo. Kasi we are all expected to do our jobs. As to other instructions, I'd rather not comment first. Val Gonzales Police, sir. I-mention ho isa-isa yung pangalan ng 12 pulis. Pwede na ho ba namin malaman po? Pasok ko yung mic kay General Pares. Anyway, these are formal documents naman yung aming ibibigay. So, nandito po yung mga pangalan. We can disclose the names of these police officers being complained of. Sabi ko nga, I already mentioned that there are 12 police officer respondents, and out of them, 3 po ay police commission officers at siyam po ay 9 commission officers. So ang amin pong respondents for na commission officers start with Police Colonel Malinaw Jr. We also have the respondents Police Lieutenant Colonel Ryan Urapa and Police Major Mark Almedilla. All others po are non-commissioned officers. So they are following Police Executive Master Sergeant Lagahit Cabillan, PCMS De La Cruz Jr., PSMS Encarnacion, PSMS Manrique, PSMS Abari, Police Staff Sergeant Andes, Police Staff Sergeant Munoz, Police Corporal Martin, and Police Staff Sergeant Fulgencio. So all those names actually were already previously mentioned na din during sa initial filing of the cases and of the affidavit, of course, of Mr. Padidongan. Ko lang uli yung tanong kanina para klarong-klaro ang sagot natin. Una, dun sa mga pangalan na nakasuhan, which I have yet to see, ongoing pa rin ang investigation sa iba pang mga pangalan at iba pang mga personalidad. So, hindi tayo humihinto dito. Meron pang mga involved na ating iniimbestigahan. So, kung nararapat na ito ay mag-progress sa panibagong kaso, then so be it. Doon sa usaping areglo ng kaso, totoo niyan, sabi ko nga sa nakaraang nakapag-interview sa atin, 1 linggo ko ininda kung sasabihin ko o hindi na lumapit sila sa akin. Kasi it should not be about myself. In fact, yung paglapit nila, nangyari yon bago nag-file ng complaint affidavit si alias Totoy. Pero for the sake of transparency at para klarong-klaro sa lahat, sinabi ko after a week. So there are 2 groups, and I repeat, huwag nyo na hong subukan. Totoo, the reason I mentioned it also, I felt very insulted. Ang sama ng loob ko. Kasi ano sa tingin nyo, nababayaran kami dito? Hindi kami nababayaran dito. Hindi nababayaran ang hustisya sa Pilipinas. May mga ahensya ng gobyerno na talagang titindig laban sa katiwalian. At isa na ang National Police Commission. Sa bagong Pilipinas, magkakaroon ng hustisya. And I'm very thankful for the very clear direction of the President na magkaroon ng hustisya dito sa kasong ito. At kung ito maging sample ng paano hustisya sa Pilipinas, then so be it. We will give correct justice, fair, at mabilis ang hustisya na ipapakita natin. Sir, first siguro, pwede nyo bang pagkitin kung anong background nitong grupo na to at paano nakalapit sa inyo at anong without naming names, anong personality nitong mga grupo na to? Yung dalawang grupo, yung una, isang bossing ng sabong. Tumawag siya sa isang very, very close sa akin na tao. Napailing talaga ako nung kinusap ako nung taong yun. Kasi sobrang dikit sa akin nung taong yun.
And it was done prior to the filing of alias Totoy. Ang sagot nung taong tinawagan nung bossing ng Sabong ay una, hindi ko kaya si Ralph. Yung pangalawa, kung anong nasa affidavit nung Totoy, yun na yun. In so many words, SOP lang yung tumawag. And I'm very thankful dun sa tinawagan na alam niya yung pagkatao ko. Alam na alam niya yung pagkatao ko. Dun sa pangalawang grupo, totoo, yun talagang pambihira eh. Tinext pa ako. So, sinubukan ligawin yung investigasyon dito. At talagang very brazen, very brave. Hindi man lang Viber, hindi man lang app, text. Text talaga. So, hindi ko sinagot. Dinedma ko. Ang sinasabi niya, na-involve daw yung napapahagingan yung kapatid niya. At ang involved isang policeman at hindi yung kapatid niya. Sa madaling sabi, inosente yung kapatid niya, yun ang ini-imply niya at yung ibang police yung involved. Hindi ko sinagot. Then, natawa ako. Tinawagan yung isang very, very close sa akin. Nanataon nakalapit ko. Nakalapit ko. So, ang insinuation nung pangalawa, baka daw pwedeng matulungan at baka pwedeng itong si Ralph ay mag-abogado dun sa criminal case. Tapos, yung pangalawa, kung di naman daw pwede si Ralph, baka naman pwede yung mga dati niyang law partner ang mag-abogado para sa criminal case. Napaka-insulting. Hindi ako makapaniwala na naririnig ko yon. Kasi kalapit ko yung tinawagan eh. At syempre, ang sagot nung tinawagan, pre, malabo yun. So, SOP lang. And that person close to me informed me, pero narinig ko kasi kalapit ko lang eh. And again, the person that's very close to me stood by me and he knows me a lot. So, alam niya na hindi tayo naareglo sa mga ganitong kalokohan. Yun po. Bisa yun, sir. Yes, sir. Kay Staff Service Director Pares. Sir, meron hong impormasyon na makakasama si Totoy sa kakasuhan ho ng CIDG. Ang binanggit niyo po kanina, matibay yung naging affidavit niya at naging basehan ninyo para kasuhan ho itong 12 pulis na ito. Kung sakali hong madawit siya sa kaso, maapektuhan ho yung reklamo, yung complaint na final sa inyo, sir? Sa tingin ko po siguro, hindi naman siguro because definitely what will be filed by the CIDG will be patungkol doon sa criminal cases. Remember, this is an administrative case na separate and distinct po doon sa criminal case. Maraming salamat, Director. Last na lang ho. Saan ho idiniin ni alias Totoy, ayon sa kanyang affidavit, itong 12 na ito? Sa sino-sino ho man ang wala? Actually, yung testimony niya naman through his affidavit, sabi ko nga, ni-review namin at tiningnan namin. Siguro those matters, hindi ko po muna siguro sasagutin because it will be now, ibibigay ho namin doon sa aming summary hearing officers, of course, sa aming NAPOLCOM and bank pagdating ho sa kanilang resolution. Naunawaan po namin. Thank you. Again. Thank you, sir. Ayan, thank you, sir. Ayan, thank you, sir. Yung isa namin, saan yung tayo? Yung date and time. 004 to 0011.